Sa pagsisimula ng pelikula, ipinakita ang isang lalaking mukhang kinakabahan na pumasok sa malaking templo. Ito ay madilim at misteryosong lugar. Gayunpaman, may biglang tumunog na drum beat sa kung saan kahit walang tao sa paligid. Paglingon ng lalaki sa likuran niya, isang Titanic na Diyos ang biglang nagising, inihayag na ang drum beat ay tibok ng kanyang puso. Ngayon ay nagising siya upang parusahan ang mga tao. Pagkatapos lumipat ang eksena sa lalaking nagngangalang Guan, na hinahanap ang kanyang anak na babaeng si Tangerine sa loob ng mahiwagang yungib. Ang batang babae ay tila sumisigaw mula sa kailaliman ng yungib. Bigla na lang isang kumikinang na bathala ang lumitaw sa harap ni Guan, at napahinto siya. Nagising siya at napagtanto na isa lang pala itong panaginip. Nalaman natin na ang anak ni Guan na si Tangerine ay dinukot 6 na taon na ang nakakaraan. Mula noon, si Guan ay nababaliw na sa kakahanap ng kanyang anak sa anumang paraan. Humantong pa sa punto kung saan ibinente niya ang kanyang bahay, iniwan ang kanyang trabaho, at maging ang kanyang asawa ay hiniwalayan niya. Nakaupo siyang mag-isa sa gilid ng bangin, nang mapansin niya ang isang truck sa kalsada at sinimulan niyang batuhin ito na tumama ng tumpak sa truck. Nabasag ang windshield ng truck na naging sanhi sa pagbangga nito sa batuhan. Sinimulang atikihin ni Guan ang driver, hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang anak na babae. Biglang pinalo si Guan sa ulo ng kasamahan ng driver at tumakas ang dalawa. Ilang sandali pa, tumayo si Guan at tiningnan ang truck kung saan nakita niyang maraming bata ang nakakulong sa piitan. Nagmadali siyang binuksan ang kulungan, umaasang mahahanap niya ang kanyang anak gayunpaman, isang pagkabigo para kay Guan nang hindi niya natagpuan ang kanyang anak na babae sa loob. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Guan, sa pag-aakalang siya ang trafficker. Nakatulog siya sa likod ng kotse at napanaginipan muli si Tangerine, ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya itong napupuluputan ng maitim na baging. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin niyang kinuha ng pulis ang larawan ng kanyang anak mula sa kanyang bulsa. Labis itong ikinagalit ni Guan kung saan pilit niyang inaagaw ang larawan bago tumakas. Nakakapagtaka, napansin niya ang isa pang kotse na hinihintay siya. Hindi na siya nagdalawang isip at pumasok na sa loob ng sasakyan. Ang driver ay isang babae na nagngangalang Ling at alam nito ang lahat tungkol sa buhay ni Guan, pati ang pagkawala ng kanyang anak na babae. Kinukumbinsi niya si Guan na samahan siya, na sinasabing tutulong ito sa paghahanap sa kanyang anak. Ang pelikula ay lumipat sa sinaunang panahon kung saan ipinakita sa atin ang isang mandirigma na nagngangalang Kang, tinatakasan ang mga umaatake sa kanya na pinamumunuan ng isang matandang lalaki. Sa kalaunan ay natagpuan ni Kang ang sarili na napapalibutan sa gilid ng bangin, ngunit nang umabot na sa sukdulan ang tensyon, sinagip siya ng kapatid niyang babae at inutusan siyang pumunta sa kanluran, sabay itinulak sa bangin para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos nilabanan niya ng mag-isa ang mga asasin. Sa pag-aalala para sa buhay ng kanyang kapatid, umakyat si Kang pabalik sa itaas at tumambad na lang sa kanya ang walang buhay niyang kapatid na pinatay ng matandang lalaki. Kinuha ni Kang ang sibat at sinaksak din ang matanda. Binalaan siya ng matanda na kung papatayin siya nito, hinding-hindi siya makakatakas mula kay Lord Redmayne. Gayunpaman, pinatay pa rin ni Kang ang matanda bilang paghihiganti. Sa wakas ay natapos na ang kaguluhan. Pagod na si Kang na laging tinatakbuhan ang kanyang mga kaaway, kaya naman, nagpasya siyang bumalik sa lungsod para patayin si Lord Redmayne. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang baluti ng matanda. Ito ay nangangailangan ng bagong may-ari, kaya agad itong kumabit kay Kang. Lumalabas na ang baluti ay may sariling buhay at gusto nitong maging bahagi sa misyon ni Kang na patayin si Lord Redmayne. Balik sa realidad, dinala ni Ling si Guan sa pinagtatrabahuan niya at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng 5 batang babae. Tinanong niya kung sino sa mga ito ang kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad, hindi maalala ni Guan ang itsura ng kanyang anak dahil napakatagal na ng panahon mula noong huli niya itong nakita. Sinabi ni Ling na maaari silang gumamit ng DNA test upang malaman kung alin sa mga ito ang kanyang anak, ngunit bilang kapalit, si Guan ay kailangang magsilbi sa kumpanya. Ibinunyag ni Ling na alam nila ang tungkol sa kanyang kapangyarihang kontrolin ang mga projectiles gaya ng ginawa niya kanina sa pagbato sa truck, at nais ng kumpanya na gamitin ang kanyang abilidad upang patayin ang isang manunulat ng nobela na nagngangalang Kang. Ipinapakita at ipinaliwanag niya ang pang-araw-araw na livestream ni Kung na nagsasalaysay ng mga kwentong isinulat nito. Ang kakaiba dito ay kapag nasusugatan sa kwento ang karakter ni Lord Redmayne, ang boss ng kumpanya na si Limo ay nasasaktan din sa totoong buhay. Sinubukan ng kumpanya ang lahat ng paraan upang mapahinto si Kang sa pagsusulat ng kwento, ngunit bigo pa rin sila.
Hindi makapaniwala si Guan sa pangyayaring ito, ngunit wala siyang choice kundi tanggapin ang alok dahil ito lang ang paraan niya para mahanap ang kanyang anak na si Tangerine. Kaya kinabukasan, naglakbay si Guan sa maliit na bayan kung saan nakatira si Kang. Sa kanyang pagpunta doon, natuklasan niya na ang mga bagay na madalas niyang napapanaginipan ay magkakaugnay sa mga kwento ni Kang habang pinakikinggan niya ang mga ito sa kanyang audiobook. Buong araw na sinusundan ni Guan si Kang, naghihintay ng tamang pagkakataon para patayin siya bilang utos ng kumpanya. Sinundan niya si Kang hanggang sa loob ng library. Tinanong siya ni Kang kung bakit siya nito sinusundan, kung saan tumugon si Guan sa pamamagitan ng pagpapanggap na #1 fan siya ng kanyang mga nobela. Nang marinig ito, natuwa si Kang at nagtanong kay Guan ng maraming katanungan. Ngunit bago makasagot si Guan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ling kaya pumunta muna siya sa gilid. Inutusan siya ni Ling na huwag makipag-usap sa target at patayin si Kang kaagad. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Guan at patuloy na sinusundan si Kang sa labas. Muling nag-usap ang dalawa at muntik na silang mabundol ng sasakyan mula sa mga tauhan ni Ling. Tumakas si Guan sa eksena, ngunit hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang dream journal. Nang basahin ito ni Kang, agad siyang nagkaroon ng inspirasyon para sa isang bagong kwento sa kanyang pinakabagong libro. Ang pelikula ay bumalik sa kathang-isip na mundo kung saan naglalakbay si Kang sa lungsod kung saan ang mga tao ay masayang nagdiriwang. Ang lugar para sa seremonya ay may napakalaking estatwa ni Lord Redmayne, nagpapakita na siya ang ipinagdiriwang. Natarante si Kang sa dami ng tao nang biglang itinuro ng estatwa ang braso nito patungo sa Karatig-nayon at lahat sila ay tumakbo patungo dito dala ang kanilang mga armas. Ang buhay na baluti ay nagpapaliwanag sa nalilitong si Kang na si Lord Redmayne ang may pakana sa pagkawasak ng maraming nayon, kung saan minamanipula nito ang lahat niyang tagasunod upang magsimula ng digmaan. Ang mga kalapit na nayon ay naghahanda rin para dumipensa, ngunit wala rin itong saysay nang ang tatlong malalaking droga na apoy ay lumitaw mula sa langit at naghagis ng mga likido, habang ang mga tropang nasa ibaba ay umatake ng mga palaso na may apoy na nagresulta ng malawakang sunog sa buong nayon. Sa pagsikat ng araw, ang nayon ay gumuho at narinig ang tunog ng trumpeta na nagudyok sa ilang mga pulang kabalyero na dumating sakay ng mga kabayo. Napansin din ni Kang ang watawat at napag-alaman na ang mga kabalyero ay mga alagad ni Redmayne. Ang natitirang mga taga-nayon ay natakot at ang mga pulang kabalyero ay nagtatag ng curfew sa nayon. Bumalik ang pelikula sa totoong mundo kung saan kagigising lang ni Guan sa hotel at si Ling ay nasa tabi niya. Pinarusahan siya ni Ling dahil hindi niya ginawa ang pinag-uutos sa kanya. Maya-maya, dumating si Kang sa labas ng hotel para ibalik ang kanyang journal. Nagpasalamat din siya kay Guan dahil nakakuha ito ng inspirasyon mula sa kanyang journal para sa bago nitong nobela. Sumunod na eksena, dinala ni Guan si Kang sa tahimik na lugar upang doon niya may sagawa ang pagpatay kay Kang. Napunta sila sa isang abandonadong bukid habang kinikwento ni Kang kung paano siya nahumaling sa pagsusulat. Ipinahayag niya na nagsimula siyang magsulat 6 na taon na ang nakalilipas, parehong panahon mula nang mawala ang anak ni Guan. Biglang narinig ni Kang ang isang matamis na melody sa di kalayuan at kaagad niyang isinulat ang ilang mga noto upang may dagdag niya sa kwento. Sa kathang-isip na mundo, natagpuan ni Kang ang batang babae sa lansangan na sinusubukang buhayin ang kanyang kuya. Siya ay walang iba kundi si Tangerine. Naaawa siya at inilibing nito ang kanyang kuya. Ipinahayag ni Tangerine na papatayin ng mga kabalyero ang sinumang umalis sa kanilang tahanan sa paglubog ng araw. Pagkatapos, nagsimula siyang tumugtog ng plauta, kapareho ng melody ng narinig ni Kang sa totoong mundo. Ang tunog na ito ay pumukaw sa atensyon ng isang kabalyero na humahabol sa kanila habang papalubog na ang araw. Agad nagpasya si Kang na gumawa ng isang decoy upang bigyan ng pagkakataong makatakas si Tangerine. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan siya ng kabalyero at nalinlang ito sa ginawa niyang decoy. Sinamantala ni Kang ang pagkakataon kung saan hinampes niya ang kabalyero sa ulo. Nakakabigla, inihayag ang mukha ng kabalyero na mukha ni Guan at naghahanda na siyang patayin si Kang. Ngunit bago niya pa ito maipagpatuloy, nagpakita ang batang babae para guluhin ang kabalyero. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang kabalyero ay tila hindi makagalaw sa ilang kadahilanan na nagpahintulot kay Kang at Tangerine na makatakas. Balik sa realidad, isinulat ni Kang ang lahat ng ito habang nilapitan siya ni Guan mula sa likuran. Nagkaroon siya ng pangitain ng kanyang sarili na hinahabol sina Kong at Tangerine sa kathang-isip na mundo, katulad ng isinusulat ni Kang sa kanyang nobela. Sinimulan niyang batuhin si Kang ng bato at labis na napinsala si Kang at humandusay.
Pagkatapos lumapit si Guan kay Kang, nakahandang patayin siya habang kinakanta ang lullaby na ginawa niya para kay Tangerine kung saan sinusubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Ngunit bago niya mapatay si Kang, may narinig siyang kumakanta ng lullaby at agad nitong sinundan ang tunog. May nakita siyang batang lalaki sa gitna ng kalsada na kinakanta ang lullaby. Pagkatapos, ang emosyonal na si Guan ay hinahawakan ang bata, hinihiling na malaman kung paano niya ito natutunan. Ang takot na bata ay tumakas sa eksena at hinabol siya ni Guan kung saan muli siyang nagkaroon ng pangitain sa kathang-isip na mundo na hinahabol sina Kang at Tangerine sa pananaw ng isang kabalyero. Nakatakas ang bata habang si Guan ay napadpad sa isang maliit na party. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang dumukot kay Tangerine kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nagkaroon sila ng isang away. Ginamit ni Guan ang kanyang abilidad upang talunin ang mga kidnapper at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Natakot ang mga ito kaya sinabi nila ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Inihayag na 6 na taon na ang nakalipas ng kanidnap si Tangerine, hindi sinasadyang sumobra ang naiturok nilang droga sa bata, dahilan para humantong ang bata sa kamatayan. Kaya inilagay siya ng kidnapper sa sako at iniwan siya sa isang bundok hanggang sa mabulok. Sa sobrang sakit at bighati, sinakal ni Guan ang kidnapper hanggang mamatay ngunit dumating si Ling sa takdang oras para pigilan siya. Pagkatapos ay pinatumba siya ni Ling at dinala sa kanyang sasakyan. Nang magising si Guan, agad niyang pinaliwanag ang sinabi ng kidnapper tungkol kay Tangerine. Samantala, kinausap ni Limo si Ling sa pamamagitan ng isang earpiece at inutusan siyang kumbinsihin si Guan na ang kanyang anak na babae ay buhay pa. Sinabi niya kay Guan na dinala na ng pulis ang kidnapper sa kulungan para parusahan. Gayunpaman, nakiusap si Guan na dalhin sa kanya ang kidnapper pagkatapos nitong mapatay si Kang. Di nagtagal, hinarap ni Limo si Ling at pinagalitan siya dahil sa hindi nito lubusang nakumbinsi si Guan na buhay pa ang kanyang anak. Kinumpirma niya na tama ang mga sinabi ng kidnapper, ngunit upang manipulahin si Guan, kailangan nilang gamitin ang bangkay ng kanyang anak bilang pakinabang. Sa kathang-isip na mundo, tinakasan ni Kang at Tangerine ang galit na kabalyero at nagtungo sa lungsod para lamang masaksihan ang mga kakilakilabot na pinagdaanan ng mga tao dahil sa digmaan. Ang dalawa ay nakarating sa tahanan ni Tangerine at lumalabas na ang kanyang mga magulang ay namatay kanina dahil sa hindi nila pagsunod sa curfew. Habang nag-uusap, nag-ambala sila ng mga tagasunod ni Redmayne, hinahalungkat ang tahanan ni Tangerine bago itinuon ang kanilang mata sa dalawa na balak silang patayin. Agad na naghanda si Kang upang protektahan si Tangerine kung saan naging interesado rin ang kanyang baluti. Sa kasalukuyang mundo, nakipagkita si Kang kay Guan sa rooftop. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang nobela, nalaman ni Guan na inilagay siya ni Kang sa kanyang kwento bilang karakter ng kabalyero, at tumutugma ang pinsala sa ulo ng kabalyero ang pinsalang tinamo ni Guan habang nakikipaglaban siya kanina sa mga kidnapper. Kinuha ni Guan ang notebook at binasa ito, kung saan nalaman niya na ang mga pangitain niya ay tumugma sa kwentong isinulat ni Kang. Ang higit na ikinagulat niya ay ang anak niyang si Tangerine ay ginawang karakter din. Nangangahulugan na si Kang ay lumikha ng isang paralel na universo sa pamamagitan ng kanyang mga nobela at ang nilalaman na kanyang isinulat ay nakakaapekto sa mga tunay na tao kung kanino nakabatay ang mga karakter. Ipinaliwanag ni Kang na ang huling kabanata ay ang kanyang sarili at si Tangerine na napapaligiran ng bandido, ngunit hindi niya alam kung paano sila talunin. Kaya, sinabi ni Guan na dapat silang manalo sa laban. Ang pelikula ay lumipat sa parallel universe kung saan makikipaglaban na si Kang sa mga tagasunod ni Redmayne. Biglang lumabas ang armor na nakakabit kay Kang at naging isang nilalang na armas. Hinagupit nito sa galit ang mga kaaway habang sumali na rin si Kang sa labanan. Pagkatapos, nalaman niya na mayroon siyang ganap na kontrol sa baluti. Pinabalik ni Kang ang baluti sa kanyang katawan at nangakong pag-aari na siya nito kahit kailan. Sa totoong mundo, tinawagan ni Guan si Ling at sinabi sa kanya na nagpasya na siyang protektahan si Kang. Ito ay dahil gusto niyang iligtas ang kanyang anak sa nobela. Bumalik ang dalawa sa silid ni Kang kung saan dito inihayag na ang kanyang ama at si Limo ay dating magkasosyo sa negosyo bago namatay ang kanyang ama sa isang malagim na aksidente. Nakapagtataka, nakikinig din si Ling sa kanilang pag-uusap. Napagtanto niya na marahil pinatay ni Limo ang tatay ni Kang at gustong pagtakpan ang kwento sa pamamagitan ng pagpatay din kay Kang. Galit na galit, tinawagan ni Ling si Limo, hinihingi niyang malaman ang totoo ngunit wala siyang ipinagtapat at ibinaba ang tawag. Habang pabalik si Ling sa kanyang sasakyan, kinuryente siya ng mga tauhan ni Limo at inilagay sa likuran.
Samantala, pumunta sina Guan at Kang sa silid aklatan kung saan pinagpatuloy ni Kang ang kanyang nobela, habang naghahanda si Guan harapin ang banta laban sa mga gustong pumatay kay Kang. Sa parallel universe, nakarating sina Kang at Tangerine sa palasyo ng Redmayne kung saan nakakita sila ng libo-libong hindi kumikibo na pulang mga kabalyero. Nalaman ni Kang na ang mga kabalyero ay gumagalaw lamang sa araw kaya pala nagtatag ng curfew si Redmayne para hindi malaman ng publiko ang tungkol dito. Kasabay nito, dumating ang mga tauhan ni Limo sa library at hinarap sila ni Guan. Ginamit ni Guan ang taglay na abilidad para labanan ang mga kaaway ngunit winisikan siya ng tubig kasabay ng paggamit ng kuryente kaya napilitan si Guan magtago sa isang sulok. Nag-isip si Guan ng plano at gumamit siya ng isang guantes na goma para panlaban sa mga kalaban. Pagkatapos hinarap niya ang isang kalaban na may superhuman strength. Sa kabutihang palad, nagising si Ling at nakalaya mula sa kotse, at dumating sa tamang oras upang pigilan ang lalaki na patayin si Guan. Pagkatapos ay nagtulungan ang dalawa at pinatay ang kalaban. Sa parallel universe, sa wakas ay narating na ni Tangerine at Kang ang isang silid kung saan nakita nila si Lord Redmayne na isang higanti na may 4 na kamay. Inihayag din na si Kang pala ay anak ng kapatid ni Redmayne na matagal na niyang pinatay. Direktang tumutugma ito sa katotohanan dahil ang ama ni Kang ay matalik na kaibigan ni Limo at namatay sa isang aksidente. Galit na galit si Kang matapos malaman na pinatay ni Redmayne ang kanyang ama kaya hinamon niya ito sa isang tunggalian. Pumunta sila sa labas kung saan ipinakita ni Redmayne kay Kang ang isang puno kung saan nakaburol ang kanyang ama. Nagsimula ang kanilang tunggalian at humiwalay ang buhay na baluti sa katawan ni Kang, handang ibigay ang kanyang makakaya. Gayunpaman, nahuli ng Redmayne ang baluti at pinihit ito hanggang sa maging alikabok. Nang papatayin na ni Redmayne ang sugatang si Kang, nag-ambala siya ni Tangerine na tumutugtog ng lullaby sa kanyang plauta. Ginagawa niya ito dahil tinuro ng kanyang ama na patugtugin ito sa tuwing siya ay nasa panganib. Naiirita si Redmayne sa himig kaya kinuha niya si Tangerine at inilagay sa loob ng kanyang tiyan. Balik sa totoong mundo, isang tauhan pa ni Limo ang pumasok at sinaksak si Kang nang walang sino man ang nakakaalam. Natagpuan naman siya ni Guan at Ling ngunit huli na ang lahat at agad nilang sinugod si Kang sa ospital. Maya-maya, tinitigan ni Guan ang screen ng laptop ni Kang, nag-iisip kung ano ang gagawin sa nobela. Nagulat siya nang biglang pumasok si Limo sa silid at ipinaliwanag na sinadya niya talagang mamatay na magkasama sina Kang at Guan para palabasin na pinatay nila ang isa't isa. Iyon ay perpektong plano ayon sa kanya dahil kung babasahin ng mga pulis ang nobela ni Kang na may pangalan ni Tangerine, mabibintangan si Kang na siya ang dumukot kay Tangerine, habang si Guan ay isang ama na gustong maghiganti kay Kang. Sa huling showdown sa pagitan ng dalawa, hiniling ni Limo ang computer ni Kang ngunit si Guan ay tumangging ibigay ito. Pagkatapos ipinaliwanag ni Guan na maaari niyang kumpletuhin ang kwento ni Kang. Ang pelikula ay muling pinutol sa parallel universe kung saan lumitaw ang pulang kabalyero na may hawak na machine gun at inatake si Redmayne sa pagnanais na iligtas ang kanyang anak na babae. Sa wakas ay napinsala ng baril ang halimaw habang tumalon naman si Kang patungo kay Redmayne at humawak sa isang espadang nakadikit sa kanyang noo, dahil ito ang kahinaan ng Redmayne. Sinubukan ni Kang na bunutin ang espada at tinulungan din siya ng pulang kabalyero na hinila pababa ang espada sa katawan ni Redmayne. Naging matagumpay ang plano at tuluyang napatay ang higanting halimaw. Bilang resulta, si Tangerine ay napalaya mula sa kanyang tiyan at ang mag-ama sa wakas ay nagkitang muli sa universo na ito. Samantala, tinapos ni Ling basahin ang isinulat ni Guan habang si Limo ay unti-unting namamatay dahil namatay na si Redmayne sa kabilang universo. Sa huling eksena, narinig muli ni Guan ang lullaby at nagmamadali sa labas ng ospital kung saan niya nakita ang binata kanina. Ngunit ngayon, kasama na nito ang isang batang babae, na walang iba kundi si Tangerine. Nagtapos ang pelikula kung saan ang pulang kabalyero ay niyakap ng mahigpit si Tangerine. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!